Hi everyone, it's Amy Gaze and welcome to our free printing workshop today. So itong free printing workshop na to ay brought to you by Papers to Profits course. So yung Papers to Profits course ito ay isang complete or comprehensive guide or complete course ito wherein tutulungan namin kayo na mag-set up ng printing business at home at kumita kayo habang nasa bahay. So yan yung Papers to Profits course. So parang naiisip nyo pa lang na gusto ko magtayo ng printing business. And then, kung paano kayo mag-create ng inyong own product na ito yung isa-sell nyo sa inyong community or sa inyong target audience or market hanggang sa ma-launch nyo yung inyong product or kaya yung inyong business. So, mamaya papakita ko sa inyo yung mga products na pwede nyong i-explore. Dahil when it comes to paper products, ang dami natin pwedeng gawing mga products talaga. So, totoo talaga yung merong profit sa mga papel dahil nga ang dami talaga nating pwedeng i-explore na mga products. So mamaya ay iti-trim down natin yung ating mga ideas para hindi naman tayo lahat kalat-kalat na yung gusto natin gawin na paper products. So yan, I would like to welcome you sa ating printing workshop today. Gusto kong malaman kung taga saan kayo. So ilagay nyo naman sa comment section kung saan kayong lugar. Kung kayo man ay nasa Pilipinas or nasa ibang bansa. Actually, yung ating community na Graceful Homeschooling Plus ay meron tayo dito ang mga kababayan din na from the US, Canada, New Zealand, sa UAE, tapos sa iba't iba pang mga parte ng mundo. Australia, meron din tayong classmate na nandyan. So yan, let me know lang kung nasaan kayo ngayon. So lagay nyo lang sa comment section. Alright, so now, let's get started. So excited ako na gawin itong printing workshop dahil isa ito sa nagpapatibok ng puso ko, yung mga paper products. Kaya mahilig talaga ako actually sa mga paper products simula pa nung high school days. Sobrang tumatambay na ako sa mga stationery shops, sa mga school supplies para lang magtingin-tingin ng mga notebooks ng mga stationaries. Kaya ito din yung isa talaga sa nagpapatibok sa puso ko. I'm sure ganun din kayo, kaya nung nabump kayo dito sa video na to ay talagang clinic nyo at gusto nyo panoorin because I'm sure ay in love din kayo sa mga paper products. So yan, umpisahan ko muna saan ba nagsimula yung Graceful Homeschooling Plus. So yung Graceful Homeschooling Plus ay nagsimula ito during the pandemic. So, hindi, iiklian ko na lang, itatry ko na iklian yung kwento ko dahil nakwento ko na rin naman ito doon sa isang video na ginawa ko sa aking YouTube channel or dito sa Graceful Homeschooling YouTube channel. So, yan. Nagsimula ito during the pandemic wherein lahat tayo naging accidental na mga homeschooling family. So, by that time ay nag-homeschool na kami ng aming anak, nung aming panganay na anak. So, nag-homeschool kami noon tapos nagkaroon ng pandemic, naging accidental homeschooling families tayo lahat dahil wala tayong option to send our kids to school. And that time ay gumagawa ako ng mga learning materials ng mga anak ko. So, naisip namin na, okay, bakit ba hindi tayo magkaroon ng or ma-share or i-share yung ating homeschooling journey. So, we came up with a Graceful Homeschooling page, Facebook page, and then YouTube channel din para i-share yung aming homeschooling journey. So, doon nagsimula ang lahat. And then, after nun ay gumagawa ako ng mga learning materials, worksheets, and even mga video tutorials ng mga lessons sa Araling Panlipunan and Filipino. Tapos, yun din yung nilalagay ko sa YouTube channel ko. So, that time ay yun yung mga ginagawa ko. Sinishare ko for free yung mga learning resources. And then, until such time na tapos na yung pandemic, tapos may mga parents na nag-a-approach sa akin, nag-message sa akin, na paano ba namin makukuha yung printed copy ng mga learning materials na to. So, yun. That time ay nag-decide kami, sige, magkaroon tayo ng Shopee store. So, binuksan namin yung Shopee store. Tapos, yon yung naging platform namin para makapag-send kami ng mga learning materials sa mga homeschooling families and even sa mga educators. So, doon nagsimula yung Graceful Homeschooling until eventually nag-branch out na to, naging brand na yung Graceful Homeschooling. And then, nag-expand lang kami ng mga products. So, we came up with mga soap journals and yung iba pang mga journals hanggang sa magkaroon ng Papers to Profits course. So, yung Papers to Profits course, kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, ay ito ay isang comprehensive guide wherein tutulungan namin kayo
na mag-set up ng printing business at kumita habang nasa bahay. So, posible ba na kumita talaga habang nasa bahay sa paggawa lang ng mga learning materials, paggawa ng journals? Ako ay isang patunay na yes, posible tayo na kumita habang nasa bahay. Pero of course, kailangan pa rin ng due diligence on our part. So, yung Papers to Profits course nga ay, nasimulan yung Papers to Profits course. Tapos, hindi lang ito course basta-basta because nag-set up din kami ng isang community na ang tawag naman ay Graceful Homeschooling Plus. So, yung Graceful Homeschooling Plus ay ito naman yung community ng lahat naman nag-enroll sa Papers to Profits course. Tapos, dito tayo nagpo-post, nag-encourage sa isa't isa. Tapos, kung meron mga questions, yung mga students, ay dito din yung avenue natin to do that. So, yan. Ito yung history ng Graceful Homeschooling Plus. Kaya nagkaroon tayo ng Graceful Homeschooling Plus. Alright. So, ngayon ay punta tayo sa ating workshop. By the way, kung kayo ay mag-enroll sa Papers to Profits course, ay makaka-receive kayo ng 3 guidebook. So, yung unang guidebook ay yung guidebook on starting paper goods business, and then yung second one ay product creation, and then yung third one naman ay launching your paper product. So, ito yung 3 guidebook. So, now we'll start with why selling paper goods. Alam nyo na sobrang, kagaya na sinabi ko kanina, na sobrang lawak ng paper goods industry. So, marami kayong possible or pwedeng i-explore na mga products. So, mamaya, iisa-isahin natin yung mga paper goods. Pero, dahil din tayo ay nasa Pilipinas at third world country, aminin natin yon na yung Pilipinas ay third world country or nabibilang siya sa third world country. Hindi pa tayo or hindi lahat ng mga tao or most of the people ay wala pa silang access sa technology or sa mga gadgets. Kaya, into paper pa rin tayong mga Filipino. So, kaya, isang advantage yan or leverage natin yan ng mga paper nandun sa paper goods business. It's because nasa papel pa rin talaga tayo gumagawa ng mga projects, nag-organize ng mga bagay-bagay. So, gumagamit tayo ng papel instead of yung mga gadgets nga. Okay, so yung next ay meron itong customization possibilities. So, dahil pwede natin i-customize ito dahil halimbawa, gusto nating mag-print ng mga journals tapos gusto natin ipa-personalize ito. So, pwede nating sabihin na pwede ba siyang i-personalize. So, mas malaki yung magiging market natin especially kung ito ay meron siyang customization na tinatawag. So, number 1 ay yung mga gift tags. So, tayong mga Filipino, gusto natin yung pina-personalize natin or kaya naman ay gusto natin na kahit yung gift tags lang natin ay sobrang special na. So, kaya meron din talagang market pagdating sa gift tags. And, of course, kung tayo man ay halimbawa yung mga events, yung mga corporate giveaways, yung mga souvenirs, yung mga souvenirs sa wedding, tapos kahit nga yung invitation, sometimes meron silang labels or mga gift tags. So, yan. Pwede nating i-explore yung gift tags. And then also yung mga labels, di ba, nung pandemic, natatandaan nyo yun na nauso na i-organize natin lahat ng mga makikita natin sa bahay. Tapos lagyan natin ng mga labels, yung mga pwede nating lagyan ng labels dito sa ating mga bahay. So, yan ay isa pang market na pwede nating tingnan or product na pwede nating i-explore dahil meron ding malaking market for labels. And then, greeting cards, I don't know kung malaki pa ang market natin for greeting cards, pero meron pa ding market yan, especially international market. So, merong marami pa sa mga nasa ibang bansa ang mahilig pa silang magbigay ng mga greeting cards, especially in the US. So, mahilig pa sila dyan. So, yun, pwede nating target market yan. Magsasell tayo ng mga digital products. Another thing ay mga art prints. So, di ba, sobrang dami na nating pwedeng i-explore when it comes to paper products. So, art prints, pwede din natin yan i-explore. Itong mga art prints ay pwedeng i-frame ito or kaya naman ay isa-send lang sa kanila via parang mga postcards. I don't know kung nakikita nyo yon sa mga e-commerce platforms natin na even yung mga postcards na ilalagay lang sa table, yan, pwede na yung mga art prints na yan. And then, of course, yung mga stickers. So, pwede din natin explore yung mga stickers. Yung mga stickers actually ay sobrang patok din ito. Whether ito man ay pambata or pangmatanda, ay meron ka talagang target market dito sa mga stickers. Well, ako, mahilig ako mangolekta. So, yung Graceful Homeschooling, dito din nagsimula sa mga stickers, yung maliliit na mga stickers. Kunyanto ko to doon sa
video ko na from 1,000 pesos na puhunan hanggang sa naging 6 digits income na tayo. Kunento ko yan na nagsimula ako sa mga stickers. So, ang ginagawa ko ay bumibili ako ng mga naka-box na mga stickers, yung maliliit na mga stickers sa Shopee. Tapos, doon ako bumibili sa mga international markets or international sellers para mas mura siya pag dumating sa akin. Pwede ko pa siyang ipatungan ng kahit magkano. So, ang ginagawa ko dyan ay maglalagay na lang ako ng footages kung paano ko siya ginagawa. So, ang ginagawa ko ay inaalis ko sila sa mga boxes nila. Tapos, nagbibilang ako ng by 10 pieces. Kasi parang yung mga estudyante, ang target market ko nun ay mga estudyante. So, yung mga estudyante ay syempre ayaw naman nila na bibili sila ng isang box na puro gano'n ng mga stickers, no? Yun yung itsura ng stickers. So, ang ginagawa ko ay ina-unbox ko itong mga to, tapos binibilang ko siya, tapos binebenta ko siya ng by 10 pieces. Tapos, yun, hanggang sa nakaipon ng maraming supplies na mga stickers at iba pang mga stationery products. Tapos, nakaipon na rin ako para makabili ako ng mga printers. So, dyan nagsimula yan sa mga stickers. So, pwede nyo ding i-explore itong mga stickers dahil malaki din talaga yung market natin when it comes to stickers. Next ay, eto, favorite ko to, yung mga journals. Alam nyo na sobrang dami pa rin talaga ng mga gumagamit ng mga journals. Ngayon, so, yan. Pwede tayong gumawa ng mga journals na, pwede din yung soft, eto. Like for example, ito. Yan. Soft ito. Soft bind yung tinatawag dito. So, na-fold siya. Pero hindi siya nasisira kasi naka-fold coat ito. Tapos, ito yung hardbound naman siya. Yan. So, hardbound ito naman ay Pillow Talk. Tawag dito ay Pillow Talk. So, ito ay intimacy planner siya for couples or for married couples. So, ito yung isa sa mga product na create ko dito sa Graceful Homeschooling. So, pwede tayong i-explore natin yung mga journals dahil malaki talaga yung market when it comes to journal. And another thing ay mga planners naman. So, yan. Meron akong ginawa dito na planners. Ito ay homeschool planner, tapos ito naman ay lesson planner. So, ginagamit ko tong homeschool planner dahil nga I'm a homeschooling mom. Ito ding lesson planner, ginagamit ko din ito kapag nagle-lesson plan kasi 3 na yun yung homeschool ko. So, kailangan ko talagang magplano ng aming mga lesson. Well, actually, planners pa lang, napakadami na nating options. So, pwedeng lesson planner, homeschool planner, meal planner, tapos travel planner. Ang dami pa nating pwedeng gawing mga planners. Weekly planners, daily planners, monthly planners, and then yearly planners. At kung ano-ano pang mga planners, ganun din sa journal. So, ang dami din natin pwedeng explore sa journals. Like, for example, travel journals, vocabulary journals for kids. Ang dami na din talaga. Tapos, sa mga adults pa or sa mga single professionals, ang dami ding mga journals na pwede natin. Devotional journals, journals for moms, journals for kids, journals for single professionals, journals for VAs, journals for teachers. Lahat, ang dami natin pwedeng i-explore when it comes to journals. Diba? Ang dami-daming mga products na pwede natin gawin. So, pwede din mga notebooks, mga activity books. So, like for example, ito, papakitaan ko na kayo ng mga samples ng mga products natin. So, activity book. So, ito ay isang progressive na reading program. So, pwede natin yang gawin. Tapos, iba't ibang klaseng mga activities yung pwede nating gawin dyan. So, yan. CVC intervention naman. So, makikita nyo yan. Sobrang makukulay ng mga activities na meron tayo dyan. So, yan. Then, phonics intervention and then fluency intervention. So, ito yung mga pwede nating i-explore na mga products. So, yung mga activity books pa lang, sobrang dami na talagang pwedeng gawin. So, sa dami ng mga subjects ng mga bata, like for example, math, English or language arts, science, araling panlipunan, Filipino. Yung Filipino lang, sobrang laking market na nito dahil halos konti lang talaga yung nagpo-produce ng mga Filipino resources or Filipino na mga learning materials. Kaya naman, napakalaking market talaga din ng mga Filipino na learning materials. So, kung makakapag-come up kayo with Filipino na mga activity books, why not? Dahil malaki yung market natin dyan. So, dun pa lang sa activity books ay sobrang dami na talaga. Tapos, halimbawa, math.
Sa math, ano pa yung mga lessons ng math? Addition, subtraction, multiplication, division, fractions, for kindergarten, yung mga shapes, counting, colors, yan, ang dami na talaga sa mga activity books pa lang. And then, pwede din naman yung mga loose worksheets. So, kung halimbawa, ayaw nyo na mga nakaganito, yung naka spiral bound, pwede din namang mga loose worksheets. Pwedeng iyan yung mga explore natin. And also, pwede din yung mga curriculum materials, especially sa mga nag-homeschool, no? Yung graceful homeschooling ay usually yung mga materials na ginagawa natin dito ay mga books ito for mga homeschooling families. Pero ngayon ay unti-unti na kami nakakapag-partner sa mga schools na iyon na din yung ginagamit na curriculum or isa sa mga curricula na ginagamit sa kanilang school. So, pwede nating explore yung mga curriculum materials. Educational flashcards. So, yan, yung educational flashcards ay marami din talagang pwede kang explore na mga products sa mga flashcards. So, yan. Ito yung ginawa ko. Mga emotions ito. So, makikita nyo. Yan. Mga emotions yan. Isa lang ito sa mga examples na ginawa ko dito sa Graceful Homeschooling. So, yan. Educational flashcards dyan din. Sobrang lawak din ng market natin sa pagdating sa mga flashcards. Ang dami din natin pwedeng gawing mga products when it comes sa mga flashcards. Another thing ay wedding planners, baby journals, gift boxes, and party favors. So, yan. Yung pagdating sa mga events, ay ito ay malaking industry. So, marami din talaga tayong pwedeng gawin dito. So, like for example, mga wedding invitations, well, hindi lang wedding invitations, lahat mga invitations, souvenirs, yun nga yung gift tags, tapos yung mga name plate or name tent na tinatawag. Then, halimbawa yung mga baby showers, ang dami din mga paper products na pwede nating i-explore pagdating dyan sa events. Dahil nga, ang events industry ay napakalawak at ngayon, mga panahon natin, after na pandemic, no, biglang nag-boom ulit yung events industry. So, kaya malaking market din yung events industry. And then, of course, pwede din tayong mag-explore ng mga scrapbooking materials, mga envelopes, and mga cake toppers, yan, and then mga souvenir boxes nga. So, yan, yung ilan lang sa mga paper products na pwede nating i-explore. Diba? Sobrang dami na pwede nating gawin ng mga paper products. Okay, so now let's proceed to product creation. Okay, paano ba tong product creation na to? So, among doon sa mga nabanggit ko kanina na napakaraming mga paper products, paano ba tayo makapag-come up ng single project or single product? So, yan yung gagawin natin o pag-uusapan natin ngayon. So, first thing or first step na kailangan natin gawin ay idea generation. So, unang-una, ang gusto kong gawin ninyo ay umupo kayo at mag-brainstorm. So, kuha lang kayo ng paper nyo. So, kung kaya nyo ngayon na gawin ito, i-pause nyo muna itong video na to. Tapos, gawin nyo ay mag-brainstorm kayo or magkaroon kayo ng idea generation. So, paano ba ginagawa yung idea generation? So, ang gagawin ko unang-una ay uupo ako at mag-i-inventory lang ako ng aking passion. So, tatanungin ko lang yung sarili ko, saan ba ako passionate about? So, halimbawa, ako nga, kanina kinikwento ko sa inyo, no, na ako ay sobrang passionate sa mga stationery products, kaya tumatambay ako sa mga stationery stores or sa mga school supplies, tapos aamuyin ko lang yung mga stationery. Okay na ako doon, uuwi ako na masayang-masaya. So, iyon yung isa sa mga passion ko. Another passion na meron ako ay passionate ako sa pag-create ng mga learning materials ng mga bata. Dahil siguro, I'm a homeschooling mom, so I'm leaning towards sa pag-create ng mga learning materials na ma-engage talaga yung mga anak ko. So, yan. Ito yung dalawa sa mga bagay na sobrang passionate ako. Kaya ito yung dalawang bagay din na sobrang focused ako when it comes to creating products. So, kayo din, ganun din ang gawin nyo. Saan ba ako passionate about? So, number 2 step na kailangan nyong gawin. So, dahil tapos nyo ng inventory yung inyong passion, ngayon naman ay kailangan mag-gather kayo ng inspiration. So, halimbawa, ang gusto ko ay mga learning materials na kagaya nito. So, ngayon, ang gagawin ko ay mag-gather ako ng inspiration. So, saan ba ako mag-gather ng inspiration? Saan ba ako pwedeng kumuha ng mga inspiration? Humugot ng inspiration ko. Okay, ang ginagawa ko ay umuha po ako sa computer
computer ko, and then I would just go to Pinterest, to Etsy, sa Shopee, pag mga local e-commerce platforms, no, sa Shopee, sa TikTok, and then sa Lazada, or kaya naman ay sa Google. So, dyan, nagsisearch lang ako sa Google ng mga learning materials na pwede kong i-create for, like for example, yung mga kindergarten na mga bata. So, ano ba yung mga materials na pwede kong gawin? So, ginagather ko lang and nililist down ko lang lahat ng mga products na gusto kong i-create. And then, ang gagawin ko ay pipili lang ako, out of this mga nagather ko na inspiration, ay pipili lang ako ng 3 na gusto kong i-explore. Para lang din, at least natitrim down natin yung napakarami nating mga options. Dahil halimbawa, gather ng inspiration, pero ayun lang, nag-stop lang tayo sa pag-gather ng inspiration, ay hindi tayo makagawa ng isang product ever. So yan, mag-gather tayo ng inspiration, i-explore lang natin lahat ng mga gusto natin gawin, and then, ang third na gagawin natin ay pipili lang tayo ng ating product. So like for example, ang napili ko ay gusto kong gumawa ng flashcards. So yan. Eto, pipili ako ngayon, ano naman yung flashcards na gusto kong gawin. So, dahil yung anak ko ay nagsisimula na siyang magbasa, so, umpisahan ko ito sa mga CVC words or kaya naman ay doon sa mga alphabet or letter recognition ng mga activities. So, gagawa ako ng activity books para sa letter recognition. So, para at least ma-recognize niya yung mga letters. So, yan. Magpipili lang kayo ng 3 products, at least 3 products na pwede nyong i-trim down hanggang sa maging isa na lang yung product na gagawin nyo. Okay? So, that's idea generation. Ito yung tinatawag na idea generation. So, the next thing na kailangan nyong gawin ay i-conceptualize nyo na ano naman, okay, kung ito yung gusto kong gawin na product, ay ano naman yung magiging itsura ng product na to. So, ngayon ay i-sketch nyo na ano ba yung itsura ng aking flashcard or kaya ng aking activity book. Ano-ano yung mga content ng activity book na gagawin ko, or ano ba yung milestone or yung skill na matatouch ng activity na gagawin ko. So, yan yung pwede nyong gawin, and then sketch nyo nga yung inyong idea. Tapos, identify nyo lang din kung ano yung purpose ng product nyo. Importante yan para at least ay nananarrow down nyo din yung mga ideas nyo. Dahil sa flashcard pa lang, ang dami nyo nang pwedeng gawing idea. So, para lang manarrow down natin yung mga ideas, ay mag-set tayo ng ating purpose or ano ba yung purpose ng product na gagawin ko. So, that's idea generation. So, yan yung ating idea generation. By the way, another thing na gusto ko din i-mention sa inyo ay yung pag nag-create tayo ng ating product, so whether ito man ay activity books or lesson planner or itong ganitong intimacy planner. So, one thing lang na ina-advise ko sa mga students ko ay magkaroon ng cohesiveness. So, yung cohesiveness na tinatawag. So, dahil ang dali na ng ating editing tool ngayon, no, meron tayong Canva. So, hindi tulad dati na ang ginagamit ko lang ay Microsoft Publisher. Tapos, doon lang ako nag-create ng mga learning materials. Tapos, ang hirap i-navigate ng ibang mga elements. So, ngayon, ay sobrang dali na ng editing tool natin na Canva. Sobrang user-friendly siya, ang daling gamitin. Tapos, nandun na lahat mga kailangan natin, mga elements, graphics, font styles, mga font sizes, at iba pang mga pwede nating ilagay sa ating paper products. But, ang importante ay ito lagi yung pinapound ko sa mga students ko, yung cohesiveness na tinatawag. So, ayaw naman natin na maging halo-halo yung ating products or yung tinatawag na parang Frankenstein or monster, no, yung ating product. Dahil lahat na lang ng mga elements ay nilagay natin sa ating product. So, isa din sa ina-advise ko, like for example, kung ito man ay journal, ay mas marami dapat yung sinusulatan ng mga tao dahil ito ay journal. So, it's a reflection journal. So, kailangan nagsusulat yung mga tao. So, yan. Cohesiveness, that's one thing that I really pound on sa aking mga students. So, kailangan cohesive yung design, cohesive yung mga elements na nakalagay doon, cohesive yung mga graphics, cohesive yung mga font styles, and even yung mga font sizes, and even yung mga cover art. So, kailangan consistent and cohesive din tayo
dito. So yan ay kung paano tayo mag-create ng ating paper product. So the next thing na kailangan natin gawin ay magpo-prototype tayo. So ano ba tong prototyping? So halimbawa ay natapos na natin yung ating product, na sketch na natin siya, nalagay na natin siya sa ating digital format, or kaya naman ay na-design na natin siya sa Canva kung ito yung ginagamit nyo na editing tool. Now it's time for us to prototype or mag-print out na tayo ng ating sample product. So yung ating sample product ay hindi naman to kailangan na bulk na agad, 100 pieces na or 20 pieces na. So kinakailangan lang natin na mag-prototype para lang din alam natin na okay, yung aking product, pag print out ko to, ay okay ba siya? Yung size ba ng product ko ay okay siya? So halimbawa, homeschool planner. So pag homeschool planner kasi, ang dami talagang sinusulat ng mga homeschooling moms or homeschooling parents. So, kinakailangan ay talagang yung mga, ayan, for example, yan. So, kaya kinakailangan talaga marami kang susulatan, marami kang mga spaces, or yung calendar ay mas cohesive siya. Tapos, medyo malaki yung size niya. So, hindi siya tulad ng mga regular size na mga notebooks kagaya nito. So, yan yung difference niya. So, mas malaki yung size ng homeschool planner. So, ito yung mga kailangan natin i-consider. Kaya kinakailangan natin mag-prototype ng design or magkaroon tayo ng sample ng ating product. So, yon, prototyping our design. So, kagaya ng sinabi ko kanina na hindi naman natin kailangan na mag-produce agad right away ng 20 pieces, 50 pieces, 100 pieces. So, kinakailangan lang natin na mag-produce ng at least mga 5 pieces. So, 5 pieces or 6 pieces. Gawin natin siyang 6 pieces. One for you, kasi you have to try your product. Okay, pag tinry ko ba siya, masarap ba siyang sulatan? Okay ba yung instruction? Hindi ba masyadong sobrang gulo nung instruction na nilagay ko dito? Tapos, yung mga prompt questions ba, madali ba siyang sagutin kung ito man ay mga journals? Tapos, yan. So, yung isa ay para sa inyo. So, gagamitin nyo yung product nyo kasi para alam nyo lang din na masarap pala siyang gamitin. Tapos, pag nagkwento kayo ngayon sa inyong mga target market or sa inyong target audience, ay makakwento nyo na ito yung experience ko from using the product na kininiate ko. So, yan. Tapos, yung remaining 5 na mga samples or prototypes ay ibigay nyo to sa mga beta testers nyo. So, parang meron kayong beta testers, tapos pwede mo bang pakitry yung aking product kung okay ba siyang gamitin, tapos okay lang ba na bigyan mo ko ng feedbacks. And eto na, kailangan open din kayo talaga for feedback. So like for example, sinabi nila na itong part na to medyo mahirap siyang intindihin, mahirap siyang gamitin. Okay lang yan. So okay lang na makareceive kayo ng ganong feedbacks kasi importante yung mga feedbacks na ganito para at least mai-improve natin yung ating mga products. So yan yung prototyping design. Okay, so after ng prototyping design, tapos nakapag beta tester ka na din, tapos nakapag-gather ka na ng mga feedbacks, it's now time for you to revise naman yung product mo. So, i-revise mo na yung product mo, and then after the revision or final revision, ay yun na, pwede na kayo ngayon na magpa-print or mag-print ng maraming mga products na ito naman yung ilo-launch nyo na product in the market. So now, like for example, wala pa kayong printer or ibang mga tools and equipment na pwede tayo makapag-produce or makapag-print na ng ating mga products. So, by the way, pagka nag-enroll kayo sa Papers to Profits course, ay magkakaroon kayo ng access to our partner printer. So, yung partner printer namin ay sila yung nagpiprint ng lahat ng mga materials sa Graceful Homeschooling. Yan. So, sila na yung nagpiprint ng mga ito for us. Magkakaroon kayo ng access sa ating partner printer para sila na, they will do all the work, they will do all the printing and the production. Pag dumating sa inyo, ay buo na yung mga products. So, ang gagawin nyo na lang ay i-market ito at ibebenta sa inyong community or sa inyong target market or target audience. So, isa ito sa privilege na makukuha ng mga students sa Papers to Profits course. So, yung access natin sa ating partner printer. So, yan. So, magpo-produce na kayo or magpe-print out na kayo ng mga products na ito naman yung ilo-launch nyo sa inyong target market or sa inyong community.
Alright, so ito yung ating printing workshop. So I hope na marami kayong natutunan today. So kung gusto nyo ng mas in-depth yung mga lessons nyo, paano ba ako magse-set up ng printing business at kumita habang nasa bahay, ano ba yung mga tools and equipment, yung mga supplies na ginagamit para makapag-produce ako ng isang paper product, paano ba ginagawa yung binding techniques, paano ba ginagamit yung mga phototop, paano ba ginagawa yung mga ganitong klase, yan, or kaya yung mga hardbound na mga journals, mga notebooks na nakikita lang natin ito sa mga school supplies, sa mga stationery shops, paano ba ginagawa yung mga planners na kagaya nito. So, kung mas gusto niyo yung mga in-depth na mga lessons about this, magkano ba yung initial investment ko pag nag-set up ako ng printing business at home. So, yan yung tinuturo natin sa Papers to Profits course. So, kung interested kayo na mag-enroll sa ating Papers to Profits course, lalagay ko yung registration form niyan down in the description box. So, hindi lang ito ang makukuha niyo doon, hindi lang mga lessons. So, actually, may 3 modules tayo. So, print class, product creation class, and then launch class. So, sa launch class, ay tinuturo dito naman kung paano natin ilo-launch finally yung ating mga products. So, ano ba yung mga strategies na kailangan natin gawin? Ano ba yung mga preparations na kailangan natin sa paglo-launch ng ating products or paglo-launch ng ating business? So, yan yung sa launch class. Well, itong mga to, sobrang sulit na yung learning fee nyo or yung enrollment fee nyo. Plus, yung iba pang makukuha ninyo, like for example, ay magkakaroon nga kayo ng access to our partner printer wherein kung wala pa kayong mga tools and equipment or supplies sa inyong mga bahay. So, halimbawa, wala pa kayong budget para makabili ng printer, para makapag-start mag-print, magkakaroon kayo ng access sa ating partner printer. They will do all the work, the production. So, kailangan nyo lang ay mag-market at mag-build ng inyong launch demand. So, ayan. So, ano pa? Magkakaroon din kayo ng 100 plus na mga templates na meron na itong free rights to resell. So, the moment that you receive it, pwede nyo na siyang ibenta in digital format or kaya naman ay in physical and product. And of course, ay yung access nyo to our exclusive student community. So, importante na meron tayong community para at least kung ubos na yung ating motivation, tapos wala na akong ma-receive na encouragement, ano na ang gagawin ko. Importante nga na meron tayong community dahil dito tayo makakuha ng mga inspiration, makakuha ng encouragement, ng motivation dyan sa community natin. Tapos, kung meron kayong mga questions, dito din kayo pwedeng makapag-raise ng questions. So, it's an avenue talaga at sama-sama talaga tayo lahat dito na meron tayong passion sa mga paper products. So, kung interested kayo, once again, I invite ko kayo sa ating Papers to Profits course. So, lalagay ko yung registration down in the description box. So, there you go. Thank you so much for joining me sa ating printing workshop. So, I hope na na-spark ko yung inyong creativity at yung inyong passion. So, halimbawa, sinantabi nyo na itong passion na to, no? So, I hope na talagang nagising natin yung passion na to at na-encourage kayo to start your printing business at kumita habang nasa bahay. So, thanks so much for joining me and I hope to see you again on my next one. God bless everyone and I will see you around. Bye!